Pero Mayor, kung ibibilang mo lahat ang nagawa mo, ano yung one project sa Pastrana na pag nakita mo, mapapaluha ka at masasabi mo, worth it lahat? Yung natapos mo yung theaters, ano yun na project? Ang hirap sagutin Oo. yung tanong mo because when I assumed as mayor in Pastrana, taong 2019, Mm-mm. even the staffing pattern sa LGU, as in, problematic ako kasi problematic ako in a way because from the department head, yung susunod sa kanya is Admin Aid 1. Ganon yung staffing pattern nila. So, sabi ko, what if mag-retire na yung department head, yung susunod na Admin Aid 1, hindi siya qualified. Wala siyang eligibility. Natugunan mo yan, Mayor? We created positions na parang, we created positions na higher than Admin Aid 1. Para makapasok pero siya. yung nilalagay namin na is may mga eligibility para ma-address yung problem na yun na just in case mag-retire na yung department head, yung susunod sa kanya eligible and then qualified to assume the position na ma-promote. Iiwanan mo na matatawag natin that was your legacy. Ano yung project? Marami. Marami akong iiwang legacy sa Pastrana. Unang-una, yung harvest facility ng Pastrana. With the very scarce na resources namin, alam nyo naman na NPA dependent ang Pastrana. Pero nagawa naming mag-accept ng yung galing sa PhilMec na harvest facility, dalawang rice dryers and then isang molino, yung rice mill. In which kasi agriculture. Yes, we are an agricultural land. So, yun ang isa sa mga priority kong areas na gusto ko talagang tutukan. Ilan ba ang ever since worth ng project niya? Actually, yung binigay sa amin ng PhilMec na facility was worth around 15 million. And then yung counterpart ng munisipyo is kumbaga mag-build kami, mag-construct kami ng lalagyan ng rice mill and dryer in which parang umabot yata ng 6 to 8 million. I think yung harvest facility storage namin. So, ang magiging programa ng munisipyo in which at the moment, hindi pa siya fully functional. Pero nandun na yung facility na gawa na rin yung building, yung pagiging functional na lang in which dadaan pa sa sangguniang bayan dahil gagawa pa ng ordinance para sa business plan. Kasi ang gagawin ng LGU, kami na, ang munisipyo ang bibili ng rice, not rice, palay. Palay from the farmers. And then, kung for example, yung current na price ng palay is 20 pesos, plus 2 pesos kami pag sa amin, sa LGU, ibebenta yung palay. So, magiging 22 pesos. Paano ako nagkaroon ng passion na magkaroon ako ng ganitong ng project and programa? It's because I have managed our rice lands before I became the mayor sa Pastrana. Alam ko kung gaano kahirap maging farmer. Alam ko gaano kalaki ang gastos bago maging bigas ang kinakain natin sa table, bago maihain sa table. Kung hindi ako nagkakamali,
gagawin yung plaza doon na park. Yes. Ano na ba? May budget na ba yun? Yes, it's LGU, my LGU funding yun. Nag-start na ba yung project? It's a design and build. Tapos na kami sa dito pa no, hindi pa tapos. We are on the process pa kasi design and build siya, nasa finalization ng terms of reference pa. Oo. So, once ma-final na namin yung terms of reference, papasok na namin yung sa back for bidding. And then, to go through the procurement process and then implement na siya. Hopefully, ma-implement namin yun before the fourth quarter of this I see. year. Finally, at least matungkol. LGU You listen, we talk. Let